Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service IBC at PTV, ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa. Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Biyahing Tacloban para ipabatid ang kani-kanilang mga plataporma. President Marcos Jr. muling ikakampanya ang mga pambatong senador ng administrasyon. Dating Pangulong Rodrigo Duterte haharap na sa ICC para sa nakatakdang pre-trial ng kanyang kaso. Habang dating Executive Secretary Salvador Medialdea tatayo namang counsel ni Duterte. Samantala, ilan sa mga nakasama ng dating Pangulo nung arestuhin siya ng otoridad sa NAIA, kakasuhan dahil sa isyu ng pananakit at obstruction of justice. Transportation Department tinitiyak ang plantsadong traffic management plan para bigyang daan ng EDSA Rehabilitation Project. Pagkukumpuni ng nasabing kalsada, iniurong muna sa Abril. At Palasyo, ipinakilala na si dating DENR Secretary Antonio Cirilles bilang bagong Presidential Advisor on Mindanao Concerns ng administrasyon. Una sa ating mga balita, formal nang itinalaga si dating Executive Secretary Salvador Medialdea bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Duterte ay nakatakdang humarap sa pre-trial chamber ng ICC ngayong March 14. Gaganapin ito mamayang alas 9 ng gabi oras sa Pilipinas. Sa initial appearance hearing, titingnan ng judge ng ICC ang identity ng suspect at aalamin ang lengguwahe na gagamitin sa proceedings. Ipababatid din sa kanya ang mga paratang at ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng ICC Rome Statute. Matatanda ang inaresto ang dating Pangulo kaugnay ng Crimes Against Humanity dahil sa umano'y madugong kampanya noon laban sa illegal na droga. Asahan na ang pagdagsa ng mga tao sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Tacloban City ngayong araw. Si Mela Lesmoras ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Mela? Inaabangan na ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Tacloban City sa Leyte. Pero bukod dyan ay may kanya-kanya ring naging aktibidad ang mga pambato ng administrasyon. Kasado na ang ika-9 na campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Tacloban City sa Leyte ngayong araw. Tulad sa mga naunang kampanya ng grupo, pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aktibidad para personal na i-endorso ang mga pambato sa pagkasenador ng administrasyon. Kabilang na riyan sina dating DILG Secretary Benher Abalos at Makati City Mayor Abby Binay, mga senador na sina Bong Revilla, Pia Cayetano, Lito Lapid, Amy Marcos at Francis Tolentino, mga kongresistang sina Erwin Tulfo at Camille Villar at ang mga naghahangad magbalik Senado na sina Manny Pacquiao, Panfilo Lacson at Tito Soto. Mayroong 1.4 million registered voters ang probinsya ng Leyte, kaya't mahalaga para sa Alyansa ang kanilang campaign rally mamaya. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco, sa bawat leg ng kanilang pag-ikot sa bansa, inilalatag ng kanilang mga kandidato ang mga plataporma at plano nila para sa Pilipinas na sakto rin sa hinahangad ng mga Pilipino. Bukod naman sa campaign rally, nag-ikot din ang ilang kandidato sa probinsya. Si Mayor Binay nag-courtesy visit kay Leyte Governor Jericho Petilla sa New Leyte Provincial Capital at ilan sa mga napag-usapan nila ay ang mga suliranin ng isang local government official at kung paano maisasaayos pa ang pagbibigay serbisyo ng mga pamahalaan. Sina Congressman Tulfo at Senador Tolentino nag-ikot din at nakipagpulong sa ilang grupo sa lugar. Alang sa mga puntong ito ay inaabangan naman natin yung magiging press conference ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kung saan ibabahagi nila yung kanilang mga pananaw sa iba't ibang mahalagang usapin ngayon. Alan? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Walang kinalaman ang pamahalaan sa kinaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
sa International Criminal Court o ICC. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni geopolitical analyst Dindo Manhit na hindi naman ang gobyerno ang nagsampa ng kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Mas maganda rin anyang maghintay ang publiko sa mga ilalatag na ebidensya sa paglilitis laban sa dating Pangulo. Lalo't mga Pilipino rin naman anya ang mga biktima rito. At kung sakaling may katotohanan anya ang mga akusasyon ng mga biktima ng war on drugs, dapat aniyang may managot dito at umiral ang rule of law. Payo pa ni Manhit sa publiko, dapat bigyan ng suporta ang mga biktima kung talagang may ebidensya sila. At dahil ihaharap na sa korte si Duterte, madali na anya itong makakuha ng mga tamang impormasyon. Daming kumakalat, yun, minomonitor ko nga, daming kumakalat na issue here and there, pero wala naman nakakaalam. Ang klaro lamang ay talagang may grupo ng Pilipino at walang kinalaman ng gobyerno natin ngayon na this is a initiative ng iba pa nga, nagsasabi mga kaparian, dahil sila ang nagtago o pinotektahan yung mga witness na napatay ng mga Pilipino. Ang apilang Temporary Restraining Order o TRO ng kampo ni dating Pangulong Duterte hindi napagbigyan ng Korte Suprema. Pagsuko sa dating Pangulo sa ICC, wala naman umanong nilabag na batas ayon sa Supreme Court. Ang detalye sa balitang pambansa ni Mark Timbreze. Bigo ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa na makakuha agad ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Kaugnayan ang hiling nilang pigilan ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa International Criminal Court bunsod ang kinakaharap ngayon na kaso ng dating Pangulo na crimes against humanity sa kanya naging madugong war on drugs noong siya'y nakaupo. Naniniwala naman si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na wala ng pag-asang makabalik ng Pilipinas ang dating Pangulo kung siya ang tatanungin dahil nasa jurisdiction na aniya ng ICC si Duterte. Pwede siya bumalik dito, i-question niya doon. Under the Rome Statute, the accused, si President Duterte, can question the validity of his arrest by ICC. Kasi diba ang ICC nag-issue ng warrant of arrest, he can question that there. Ayon pa kay Carpio, hindi naman labag ang ginawang pagsuko sa dating Pangulo sa ICC dahil may umiiral na batas sa Pilipinas noon pa mang 2009 na nag-uutos na ipadala ang mga akusado sa International Criminal Court upang harapin ang kanilang mga kaso. Dagdag pa ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa, wala na rin magagawa ang isang temporary restraining order dahil kasalukuyan ng nasa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo. Yung TRO, moot and academic na yan kasi nandun na, lumilipad na siya papuntang Netherlands. Hindi natin alam kung ang Supreme Court decision ng panila yan o hindi na. Kasi nga naman, wala nang jurisdiction ng Supreme Court yan. Una nang iginiit ng pamahalaan ang posisyon nito na handang makipagtulungan ng administrasyon na isuko ang mga individual sa International Criminal Court kung kinakailangang hingin ng ICC ang tulong ng bansa. Mula sa IBC 13, Mark Timbreza para sa Balitang Pambansa. Naglabas ng pahayag ang Philippine Embassy sa Netherlands na humingi sa kanila ng tulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakulong ngayon sa International Criminal Court o ICC noon pang Miyerkules. Ayon sa embahada, nakatanggap sila ng tawag mula sa ICC detention officer ng alas 3 ng hapon at pinapaalam sa kanila na si dating Pangulong Duterte ay humiling na gusto niyang makausap ang isang consular officer. Sa kanilang pag-uusap, tiniyak na ang dating Pangulo ay sumailalim sa medical check-up at nakatanggap ng medical care na ngayon ay nasa mabuting kalagayan. Kasunod ng tawag, hiniling ni Duterte na dalawin siya ng mga opisyal ng konsulada at mabigyan ng legal counsel at makita ang kanyang pamilya. Ipinaalam naman ng Philippine Embassy sa ICC ang mga kahilingan ni Duterte at inaayos na ang schedule ng pagdalaw sa kanya. Ang ilang kongresista nanindigan na hindi mahina ang justice system ng Pilipinas matapos ang warrant of arrest na in-issue kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Earl Tobias ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Nanindigan ng mga kongresista na hindi simbolismo ng mahinang justice system ng Pilipinas kung bakit sa International Criminal Court pa lilitisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Kaya naman daw kasi naging pahirapan ang pagrereklamo ng mga biktima laban sa dating Pangulo at sa mga kapulisan nitong umabuso sa kanilang kapangyarihan ay dahil may inaiwan ng kultura ng takot at korupsyon ang pamumuno ni Duterte sa mga ahensyang dapat sanay na pagsusumbungan ng mga Pilipino. Hindi lang naman sa term ni former President Duterte. Maraming kapulisan natin na are very trustworthy, mga maayos naman. Pero minsan, alam mo yung simpleng mamamayan natin pag naargabyado ng pulis, takot magsumbong sa kapwa pulis dahil alam nila na, baka magkakilala to. So, nandoon lagi yung takot ng mamamayan Kaya naman, makabubuti na rin daw na ICC na ang may hawak sa paglilitis para matigil na ang agam-agam ng panig ni Duterte na purong pamumulitika ang pag-iimbestiga sa kanya, habang kapanatagan naman daw ang dala nito sa mga kaanak ng mga inosenteng napatay sa madugong Duterte drug war. Yung mga witnesses natin, syempre, takot, maraming takot na magsalita, no? Hindi rin sila masisisi dahil sila'y natatakot din naman para sa kanilang kaligtasan, no? At lalong-lalo na sa kaligtasan ng kanilang pamilya. No? Sana umaasa tayo dahil naandun na nga ang dating Pangulo, mas magkakaroon na ng lakas ng loob ang mga tao na magsalita. Lagi natin tatandaan, hindi naman kayang impluwensyahan ng kahit sino ang ICC. Pinaliwanag din ni House Assistant Majority Leader Ernest Junicio na nakasaad sa Republic Act 9851 o Crimes Against Humanity na naisabata sa Pilipinas noong 2009 na maaaring i-dispense ng Pilipinas ang investigasyon sa isang kasong saklaw ng Crimes Against Humanity sakaling ito iniimbestigahan na rin ng isang international court. Mula sa IBC 13, ako si Earl Tobias para sa Balitang Pambansa. Inihahanda na ang kasong inciting to sedition laban kay Attorney Harry Roque. Kasunod na rin ito ng panawagan ni Roque na magsagawa ng people power. Alam na rin ng NBI ang pinagtataguan ng abogado, si JB Santiago ng IBC sa Balitang Pambansa. Babalikan natin ang ulat na yan mamaya lamang. Wala ng middleman o fixer sa pagkuha ng travel clearance ng mga minor de edad na nais bumiyahe sa ibang bansa. Ang travel clearance ay inilalabas ng DSWD para sa mga bata o kabataan na 18 years old pababa na nais bumiyahe sa ibang bansa na walang kasamang magulang. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Ad Colico, sa pamagitan lang ng Minors Traveling Abroad o MTA online system, maaari nang makakuha ng clearance ang isang bata. Ang MTA ay tatanggap lang ng QR code o notarized documentary upang matiyak na legal ang dokumento. Ang maximum processing time nito ay inaabot lamang ng 3 araw. Patuloy kasing pinaplansya ang mga plano para sa nasabing proyekto. Kabilang sa mga preparasyon ang pagpapalabas sa mga abiso para sa mga motorista at commuter na regular na dumaraan sa EDSA. Kailangan ng plano kasi isang taon tong rehab na to ayos diba? Para sa ASEAN next year. So, kailangan ganun din yung plano. Buo. Mahirap yung papatsi-patsi tayo kasi magigito ang mga kababayan natin. Nagpulong na ang DOTR kasamang Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority at iba pang ahensya ng pamahalaan upang masigurong maayos ang magiging rehabilitasyon. Pinaghahandaan nila ang posibleng pagbigat ng trapiko sa pagsisimula ng proyekto. Pwede namin gawin ay i-manage yung traffic well, lalong-lalo na yung rerouting, advisory. Inaasang ilalabas sa publiko ang kumpletong plano sa susunod na linggo. Nauna nang inanunsyo ng DPWH na gagamit sila ng reinforced concrete upang mas mapatatag ang kalsada laban sa bigat ng mga dumaraang sasakyan. Magkakaroon din ng asphalt overlay na may anti-rotting at anti-cracking features para mas sumagal ang kalidad ng kalsada. Bukod dito, paigtingin ang drainage system gamit ang high-density polyethylene pipes upang maiwasan ang pagbaha at mabilis sa pagkasira ng daan. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Sa puntong ito, balikan natin ang report patungkol naman sa inihahandang kaso na inciting to sedition laban kay Attorney Harry Roque. Si JB Santiago ng IBC sa Balitang Pambansa.
lumabas siya dito at mag-lead siya. Pumunta siya una sa EDSA at tawagin niya yung mga tao. Nagtatago siya, tapang-tapang niya. Ang laking kabalbalan yan. Yan ang mensahe ni NBI Director Jaime Santiago kay Attorney Harry Roque na imbis na mag-ingay online tungkol sa pag-aklas at pagbuo ng people power, lumabas muna siya sa kanyang pinagtataguan. Sabi ni Santiago, may mga kasong maaaring isampa laban kay Roque, gaya ng inciting to sedition. Dagdag pa niya, hindi dapat magpakampante si Roque dahil alam ng NBI ang kanyang kinaroroonan. Sana malinawan ng isip ng ating mga kababayan na itong mga ganitong klaseng tao hindi sila leader. Mga hunghang yan. I'm sorry sa aking word, pero nakakagalit. Samantala, iginit din ni Santiago na walang issue sa pagsilbi ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala siya na dumaan sa due process ang pag-aresto kay Duterte at walang naganap na state kidnapping. They have all the remedies. Our Supreme Court, our judicial system is functioning. They have all the remedies. Gawin nila yan. Pero huwag nang magtatawag ng people power, people power. Hindi malulutas ang problema sa marahas na pamamaraan. Aniya, kahit walang pisikal na kopya ng warrant, pwedeng arestuhin ang isang akusado basta't alam ng mga otoridad na may warrant ito. Sa huli, nagbabala rin siya na mananagot ang mga vloggers na nagpapakalat ng fake news kaugnay sa issue. Mula sa IBC 13, JB Santiago para sa Balitang Pambansa. Mahigit 2,000 aplikasyon ang natanggap ng National Amnesty Commission o NAC mula sa mga dating rebelde na nagnanais magbagong buhay. Ayon kay NAC Commissioner Hamar Culayan, karamihan sa mga application ay nagmula sa mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa Mindanao. Mayroon ding mga aplikasyon mula sa mga dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Sa kabuang bilang, 69 applications ang kasalukuyang pinag-aaralan ng NAC para sa kanilang recommendation kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng amnestiya. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Attorney Antonio Cerilles bilang bagong Presidential Advisor on Mindanao Concerns. Ayon kay Pangulong Marcos, may malawak na karanasan si Cerilles sa paglilingkod sa publiko bilang dating gobernador ng Zamboanga del Sur at dating kongresista at kalihim ng DNR. Ang kanyang karanasan aniya ay inaasahang magiging mahalaga sa patuloy na pagsusumikap na administrasyon na magdala ng tunay na progreso sa Mindanao. Samantala, formal na ring naitalaga bilang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous o Bangsamoro Transition Authority si Abdul Raof Makakua. Tiwala naman ng Pangulo na may pagpapatuloy ni Makakua ang mga prosesong naitatag na ng pamahalaan sa BARM. Hindi na ngayon pinapayagang dumaan sa Buntun Bridge sa Tugigaraw City, Cagayan ang mga mabibigat na truck ayon sa anunsyo kahapon ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 2. Ayon sa DPWH Cagayan 3rd District Engineering Office, napansin nilang nagpapakita na ang tulay ng unti-unti nitong pagkasira tulad ng makikitang mga butas sa kalsada nito. Bilang tugon ng ahensya, ipinagbawal na ang pagdaan ng mga malalaking truck na may kargang higit 15 tonelada. Pinapayuhan ng ahensya na dumaan na lamang sa daang Maharlika sa Isabela ang mga patungong Cagayan at pabalik para mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Samantala, may tanda ng 55 years ang nasabing tulay na binuksan noon pang taong 1969. Tulong ang isinalubong ng pamahalaan sa mga Pilipinong napauwi galing sa Malaysia dahil sa iba't ibang kaso. May balitang pambansa si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Hulo.
Matyagang inaasikaso ng mga tauhan ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa Sulu ang mga Pilipinong yan na nagbabalik bansa mula Sabah, Malaysia. At dahil napauwi ng Malaysian government dahil sa iba't ibang kaso, tulong mula sa pamahalaan ang isinalubong ng MSSD sa 82 Pinoy. So upon arrival nila na nagkanda kami intake in mga social workers dahil nga MSSD. Aun din po kita dihil mga welfare goods which is in 25 kilos rice, even sin mga food packs which is aun siya coffee, sardines, tuna, even sin corned beef. Pero aminado ang MSSD na hindi nila mapipigilan na bumalik ulit sa Sabah ang ilan sa mga napauwing Pilipino dahil nandoon ang kanilang pamilya at kabuhayan. Kaya payo nila, kumuha ng mga kaukulang dokumento at sumunod sa tamang proseso ng immigration. Pag ito nakita times hindi na sila mapigilan, so in aside sin office, sin MSSD, tumabok kita sin mga na-refer ka to cases like mga in reps. Trabaho at oportunidad ang karaniwang dahilan ng mga mamamayan sa Sulu kaya nakipagsapalaran sa Sabah kahit na maaari silang mahuli dahil sa iligal na pagpasok sa Malaysia. Gayunman, tutulong pa rin ang pamahalaan para maiangat ang kanilang pamumuhay. Mula sa Radyo Pilipinas, Holo, Eloisa Muhammad para sa Balitang Pambansa. Isang people's caravan ang isinagawa ng National Housing Authority NHA sa 13 Martires City sa Cavite para magatid po ng serbisyo sa mga Pilipino. May balitang pambansa si Noel Talakay ng PTV Live. Noel. Alang nagsasagawa ngayon ng People's Caravan ang National Housing Authority dito sa Barangay Cabuco ng 13 Martires ng Cavite. At ngayon dito ay ilang mga government agencies ang nakikiisa sa nasabing caravan. Napuno ng beneficiaries ang NHA ang covered court ng Sunville, Barangay Cabuco, 13 Martires City, Cavite para makiisa sa People's Caravan Serbisyo Dala ng Pag-asa. Nasa 2,000 individual ang nakinabang sa mga serbisyo na dala ng NHA dito. Nasa 22 naman ng government agencies ang nakilahok sa nasabing caravan kung saan dala nila ang kanilang mga pangunahing serbisyo na kailangan at pakikinabangan ng mga nasabing NHA beneficiaries. Andito ang DOLE, TESDA, DA at mga attached agencies nito. Kasama rin ang DSWD, Pag-ibig, PhilHealth, SSS, PSA, ng pamalaan. At Okay, maraming salamat sa iyong ulat, Noel Talakay mula dyan sa Cavite. Itinaas na PhilHealth package, ipinagpasalamat ng mga nagdadialysis sa Catanduanes. Samantala, kasabay po ng pagdiriwang ng World Kidney Day, pinalalahanan ng DOH ang mga Pilipino na pangalagaan ang mga kidney. May balitang pambansa si Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas, Vira. Dito sa isla ng Catanduanes, maraming residente ang natutulungan ng mga programa at serbisyo ng PhilHealth, partikular na ang mga dialysis patient. Isa na rito si Tatay Louie mula sa bayan ng Baras na nagpapadialysis sa Eastern Bicol Medical Center. Alas 2 years na akong dialysis. Alas covered man ng gabis. Gabos tabi ng PhilHealth. Ibang tabi kami niya bayadan. Pero dako lang ito ang mantag ang PhilHealth sa mga dialysis. Isa lamang yan sa mga katuparan ng pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi maaapektuhan ng mga programa ng PhilHealth. Sa katunayan, ang dating benepisyo para sa hemodialysis na 4,000 piso, ngayon ay mahigit 6,000 piso na o halos 1,000,000 piso kada taon. Meron po tayong 3 hospitals na nagkikater nito. Ang JMA sa San Andres, ang CDHI, isang private hospital at saka ang EBMC.
Ito po ay malaking tulong para sa ating mga pasyente, lalo na ngayon na madami talaga ang nag-undergo ng hemodialysis. Batay sa tala ng PhilHealth Bicol, umabot sa 40 million pesos ang dialysis claim sa Catanduanes nitong nagdaang taon, habang 1.1 billion pesos naman sa buong rehiyon. Nananawagan naman ang Department of Health ng tamang pangangalaga ng ating kidneys. Mula rito sa Vera Catanduanes, ako si Juris De La Rosa para sa Balitang Pambansa. Bilang bahagi ng idinaan sa Fire Olympics ng Bureau of Fire Protection, San Fabian, Pangasinan, ang paggunita ng Fire Prevention Month. Layon po nitong sanayin ang mga estudyante sa fire safety at disaster preparedness. May balitang pambansa si Verna Beltran ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Bucket relay, hose laying at fire rescue operations, ilan lamang ito sa itinuro sa mga mag-aaral na lumahok sa kauna-unahang Fire Olympics na idinaos ng Municipal Fire Station ng San Fabian, Pangasinan. Bahagi ito ng paggunita sa Fire Prevention Month ngayong Marso. Ayon kay Fire Marshal Senior Inspector Eric Cate, higit pa ito sa paligsahan dahil paraan ito upang mahubog ang kaalaman at kasanayan ng mga kabataan sa fire safety at disaster preparedness para sa mas ligtas na komunidad. Yun nito is magiging aware yung mga bata pa lang sila, na meron tayong fire safety awareness, meron tayong fire safety campaign, meron tayong fire prevention activities na ginagawa na hindi lamang pamatay sunog yung trabaho ng bombero natin. Nagpamalas naman ng galing ang mga kalahok na estudyante mula sa 3 eskwelahan sa lalawigan. Ito po hindi lang po sa isang activity para sa amin, kundi isa rin pong knowledge na magagamit namin in the future as a future law enforcer po. Kasi gusto po namin matutunan kung paano ba yung proper na gawin pag may sunog or may like calamity. Inaasang magiging taunang aktibidad na ang Fire Olympics sa BFP San Fabian upang mapalawak ang kamalayan at kahandaan ng publiko laban sa insidente ng sunog. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, Verna Beltran para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.